Nakakatuwa at baka nga nakakatawa sa ilan ang tampok nating kwento kung hindi ninyo alam ang seryosong dahilan nito. May mga tao kasing kapag ginugulat, napapapalakpak ng di sadya at dahil pala yan sa isang kondisyon. Yan ang kwentong inalam ni Marisol Abdurrahman. Bambang. Si Tita Clap ng Quezon, pumapalakpak tuwing nagugulat. Clap your hands! Clap your hands! Clap. Siya ang 45 anyos sa Semelca Mercado. Nagugulat ka nun. Ay, upo, nagugulat na ako po nun. Sa loob ng 28 taon, siya mismo napapaisip kung bakit ganito ang kanyang reaksyon sa tuwing nagugulat. Ang hindi alam ni Melka, isa na pala itong sakit na kung tawagin ay Latas Syndrome o mas kilala ng mga Pilipino bilang mali-mali. Ito po ay kondisyon kung saan usually ang naapektuhan ay mga kababaihan na middle-aged. Ito po ay cultural. Ito po usually ay nakikita sa Southeast Asia. Ito yung kondisyon kung saan ang apektadong tao ay madaling magulat. Para silang echo, ginagaya nila kung ano yung sinasabi ng taong gumulat sa kanila. At ginagawa rin po nila yung mga bagay na inutos sa kanila. At minsan may mga nagagawa silang mga bagay na hindi naman nila dapat ginagawa o hindi nila dating ginagawa. Sa ngayon, hindi pa sapat ang pag-aaral tungkol dito. Pero may pagkakapareho ang Latas Syndrome sa anxiety o sobra at walang dahilang kaba ng isang tao. Kadalasan rin nangyayari ang Latas Syndrome sa mga taong nakararanas ng matinding trauma at takot sa kanilang buhay. Naging tampulan ng biro at katuwaan si Melka dahil sa kanyang mali-maling pagsasalita at paggalaw, tulad ng pangpalakpak at panggagaya sa sinasabi at ginagawa ng kausap kapag siya'y nagugulat. Taong 1993 nang una niyang maranasan ito at simula noon, hindi pa niya nasusubukang magpatingin sa isang eksperto. Nag-start po ito noon ay nagkagulo. May biglang nawalan ako ng malay at may nagsaksakan. Sa harap ko siya mismo bumagsak. Bukod sa pinansyal, hindi ko naman siya matatawag na sakit eh. Kaya bakit ako magpapa-check up? Bakit ako magpapadoktor? Hindi lumipas ang maghapon na hindi nagugulat si Melka. Bukod sa panggagaya, minsan ay nakapanakit na at may mga gamit na biglang naitatapon si Melka dahil sa pagkagulat. Medyo dinatnan din po ako ng takot at sabi ko, baka nga ito'y sakit. Yung pag ginulat po akong sampalin mo, nasasampal ko talaga, sir. May time po na pag may dala pa ako yung halimbawa, mga kutsilyo, ganyan, ilag sila sa akin. At baka ako yung biglang magulat at masaksak ko. Si Melka hindi nagagalit sa mga taong nanggugulat sa kanya dahil tanggap naman niya ang kanyang kondisyon. Kahit po ako'y ganitong mali-mali at nagugulat, kahit po sa trabaho ko, hindi po ako naapektuhan ng pagiging magugulatin ko. Wala pa akong pumalpak na gawa. Yun lang, minsan kahit may kasama ako, talaga pong walang nakausap sa akin dito sa bahay at kami hindi magkaintindihan. Kung dati, biruan ang pagiging mali-mali at magugulatin ni Melka sa kanilang pamilya, ngayon ay mas ingat na sila sa kalagayan niya. Pag puno si mama nasusobrahan sa gulat, para po bagang napapagod siya. Siyempre, parang nakikita namin na parang masama din. Tapos aware din naman po kami na may syndrome na ganun. Ayon kay Melka, ang pagiging mali-mali niya mukhang namana ng kanyang bunso na si Nika. Yung bunso kong lagi kong kasama, sir, once na ako'y nagulat-gulat din siya. Siguro nadadala ko lang. Ay pag po yan ay nagulat din diyan sa loob at may kumalabog ay takbo din yan palabas. Yan ay nasigaw din po. Para mas maunawaan ang kanilang kondisyon, minabuti naming dalhin ang mag-ina sa isang eksperto. Biglang tumunog yung speaker na yan. Talagang takbo po ako ng labas ng CR. Takbo ako hanggang harapan ng bahay namin. May nakapagsabi po ba sa inyo na hindi ito pangkaraniwang nangyayari sa pangkaraniwang tao? Opo, mukha po may kondisyon kayo ha. Hindi po kasi normal na mapapatakbo kayo ng walang saplot sa katawan, na kahit may makita kayo ng ibang tao, hindi nyo na maalala o hindi nyo alam na nagawa nyo pala yun dahil sa sobrang takot. Pag po siya ay may Latas Syndrome, dapat bigyan siya ng kapaligiran or environment na ligtas and iwasan po natin siya ay magulat. Si Nika na anak ni Melka, 7 na taong gulang, nakitaan na rin daw ng senyales ng pagiging mali-mali. Totoo ba yung sabi ni nanay mo na may mga panahon na parang nagiging mali-mali ka na? Nahihiya po. Dapat lagi kang relax lang. Pilitin mo na
Pag nagsisimula kang kabahan, hinga ka ng malalim. May kasabihan tayo kung ano nakikita natin sa matanda, yun yung para sa bata, yun yung nakukuha nila, yun yung na-assimilate nila. So, mukha pong namamana nung bata yung ginagawa ng kanyang nanay. Kapuso, dapat alam mo na ang Lata syndrome ay kondisyon na hindi dapat pinagtatawanan, kundi isang seryosong sakit na maaaring magdulot ng depresyon o kawalan ng pag-asa sa taong nakararanas nito. Bagamat makatutulong ang mga gamot na pampakalma, mas mainam na sumailalim sa psychotherapy sessions para maunawaan ang pinagdadaanang kondisyon. Mga kapuso, huwag baliwalain ang anumang nakikitang mali o kakaibang kondisyon ng inyong kaanak, agapan agad, upang sa huli, hindi maging mali-mali ang kanilang kondisyon. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo.